mahal. Kahit kailan na hindi ka minahal ni Leandro. At hindi mangyayari yon. Dinuro-duro siya nito. Pero tinawanan niya na lang ang inaasta ngayon ng babae. Hindi ka naman siguro bulag para hindi makita na naghahalikan kami ni Leandro kanina. May bahid panunuya sa boses na sabi nito, habang ang mga mata nito'y klaro na sinusukat ang kanyang reaksyon. Hindi na siya nakapagtiis, kaya napatawa siya ng pagak. Kindly broaden your vocabulary and know the difference between naghahalikan at hinahalikan. With a smirk on her lips, she musters up the courage to rub the truth right on Cyril's face. I'll set you a perfect example, Cyril. Ikaw, hinahalikan mo lang siya. Gusto mo bang makita ang tunay na definisyon ng naghahalikan? Ipapakita ko sa'yo. Hindi ito nakahuma ng yumuko siya para abutin ang labi ng lalaki. Hindi niya alam kung anong klase ng insektong pumasok sa isip niya. At naisipan niyang gawin to sa kabila ng kaalamang walang kamalay-malay ang lalaking nakapikit ang talukap ng mga mata habang nakasandal sa sopa. Inilapat niya ang labi sa labi nito, pero hindi niya yun iginalaw. Kalaunan ay bumahag ang kanyang buntot kaya akto na sana siyang didistansya, pero hindi niya na ituloy nang may kamay na agad na pumulupot sa kanyang bewang. Dahilan para madiin ang katawan niya rito. Nilakbay pa ng isa nitong kamay ang kanyang batok, kaya siya napasinghap dahil sa biglang may naramdaman siyang nagliliparang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Sinamantala yun ng lalaki. Nagliwaliw ito roon, sanhi para hindi niya mapigilan ang tumakas na munting ungol. Lasing na lasing siya sa ginagawa ni Leandro, kaya ilang sandali niya ring nakalimutan na naroon lang si Cyril sa harapan nila. Nang mahimasmasan ay agad siyang humiwalay sa lalaki, habang hinahabol pang pangangapos ng paghinga. Umingos pa ang lalaki sa ginawa niyang paglayo, at kalaunan ay sinambit ang kanyang pangalan. Nasa panaginip ba siya nito? Alam kaya nito na siya ang humahalik rito? Awang ang mga labi ni Cyril sa nasaksihan, pero hindi rin nagtagal ay sinugod siya nito at marahas na sinabunutan ang kanyang buhok. Dahil sa hindi niya inaasahan ang ginawa nitong hakbang, napaigik na lang siya sa sakit dahil sa pagkabigla. Nang makabawi sa pagkabigla ay saka siya bumuelta at inabot rin ang buhok nito. Napatingala pa si Cyril dahil ang buhok nito sa may bandang unahan ng kanyang sinabunutan. Pilit siya nitong itinutulak papunta sa mesa para siguro i-corner siya. Pero sa kasamaang palad ay hindi umayon ang sitwasyon sa gusto nitong mangyari. Kasi bago pa siya nito maipinid sa mesa ay nadulas ang paa nito sa may carpet. Dahilan para ma-out of balance ito at nabitawan siya. Sa pagkawala nito ng balanse, natumba ito sa sahig. Napasinghap pa siya sa nangyari rito. Kaya akma niya sana itong tutulungan para makatayo. Pero pinalis agad nitong inilahad niyang kamay. Nakarehistro sa buong mukha nitong pagkapahiya. Bahagyang namula ang mata nito. Pero noon kang ipapakita nito sa kanya na iiyak ito. Padabog itong lumayo sa kainayos ang sarili. Dire-diretso nitong hinablot ang bag sa tabi ng sopa. Saka siya binalingan ng matalim na tingin. Tandaan mo, pagsisisihan mong nangyaring to ngayon. Banta nito bago mabibigat ang mga hakbang na tinungo ang pinto sa kapadabog na ipininid iyon pasara. Ang tanging nagawa niya na lang ay bumuntong hininga bago niya nilingon ang lalaking bahagya ng nakangangang bibig. Nilapitan niya ito at nagdesisyong pahigain na lang ito sa sopa kasi baka mangawit pa ito sa ayos nito ngayon. Dahan-dahan ang ginawa niyang pag-alalay rito hanggang sa makahiga na ito ng maayos. Pumunta siya sa kwarto nito. Pagkabukas niya pa lang ay napangiti siya sa bumungad roon. Kaparehong disenyo nito sa kwarto nito sa mansyon. Very manly at hindi talaga makikitaan ng matingkad na kulay. Humakbang siya palapit sa kama at kinuha ang kumot roon. Saka lumabas na kaagad. Kinumutan niya agad ang lalaking bumaluktot na sa pagkakahiga. Parang may magnet na humihila sa kanya para pagmasdan nito ng malapitan. Kaya nagpatianod siya. Pasalampak siyang umupo sa sahig. Saka gamit ang mga braso'y iniunan niyang mga ito habang malapit ang pinagmamasdan ng bawat detalye ng mukha ni Leandro. Huling beses na namasdan niya ito ng ganito kalapit ay noong umalis siya 3 years ago. Matagal na panahon rin yon, pero tila wala itong pinagbago. Unti-unting iminulat nila Arnie ang mga mata nang maramdamang tila may humahaplos sa kanyang buhok. Pero mukhang guni-guni niya lang iyon nang makitang himbing na himbing pa sa tulog ang lalaking kaharap. Napunta ang kanyang tingin sa kamay niyang nakapaloob sa kamay ni Leandro. Hindi niya alam kung paano at kailan nangyari yun. Pero napag-isip-isip niya na umalis na bago pa ito magising. Kaya dahan-dahan ang ginawa niyang pag-alis sa kanyang kamay. Muntik pa siyang mapalundag sa gulat nang iangat niya ang tingin sa mukha nito. At nakitang mulat na ang lalaki. Titig na titig ito sa kanya
na kanyang ikinalunok. Naasiwa siya sa klase ng pagkakatitig nito, kaya mabilis na siyang tumayo para sana makalayo rito. Pero mas mabilis ang galaw nito. Nahigit nito agad ang kanyang kamay, dahilan para mawalan siya ng balanse at napadagan siya sa katawan nito. Nahigit niyang paghinga. Paniguradong damang-dama ni Leandro kung gaano kabilis ang pagwawala ngayon ng kanyang puso. Iniwas niyang tingin rito, pero marahan itong ibinaling ulit paharap ang kanyang muka, na otomatiko namang sinunod ng traidor niyang katawan. Malamlam ang tinging inialay nito sa kanya. She licked her lips out of nervousness. Napasunod ang tingin ng lalaki sa kanyang ginawa. Hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang paglunok nito. Dama niya ang unti-unting pag-init ng temperatura sa pagitan nilang dalawa. Mahal mo ba siya? Tanong nito sa kanya. Hindi niya alam kung saan ang galing ang tanong nito at kung sino ang siyang tinutukoy nito. Kaya ba kahit alam mo na baka mas lumala pa ang issue, ay gumawa ka pa rin ng paraan para makalusot at magkita kayo ulit? Nainsulto siya sa sinabi nito. Nasaktan siya dahil pumasok pa sa utak nito ang ganoong bagay. Kumudlit sa isip niyang pagpunta ni Cyril dito sa kondo. Mukhang alam na niya kung saan nito nalaman iyon. Pero hindi ba dapat ay hindi siya nito pagdudahan? Lalo na't alam nito na wala siyang ibang lalaking minahal bukod rito. Pilit niya nilunok ang pagdaramdam na umalipin ngayon sa kanyang dibdib. Saka umalis sa pagkakadagan nito. Hayaan mo na ako. Malamig niyang aniya rito. Muli siya nitong hinigit palapit. Pero sa pagkakataong ito, iniyapos siya nito ng yakap sa likuran. Magaan lang nung una, pero kalaunan ay unti-unti iyong humigpit. Na parang kung lumawag man iyon ng kahit kaunti ay mawawala siya rito. Ramdam niyang hanging ibinubuga nito sa paghinga na tumatama sa may bandang leeg niya. Di nagtagal ay sumiksik ang mukha nito sa kanyang leeg habang ang baba ay nakapahinga sa kanyang balikat. Ayoko. Baka kasi pag hinayaan kita, tuluyan ka nang mawala. Mahina pa sa bulong ang pagkakasabi nito niyon na tila ang sarili nitong kinakausap. Pero sapat ang distansya nilang yun para malinaw na marinig niyang bawat katagang yun. Otomatikong natunaw ang lahat ng pagdaramdam, sakit at galit na nararamdaman niya kanina. Ilang beses niya ring naisip noon ang ganoong senaryo. Nabulgar na magsasabi si Leandro ng salitang magpapadama sa kanya na natatakot itong mawala siya rito. Hinawakan niya ang kamay nitong nakayapos sa kanya, saka siya tumagilid para harapin ang mukha nito. Kinintalan niya ng halik ang labi ni Leandro. Saglit lang yon. Pero para na siyang idinuduyan sa ulap. Iminulat niyang mga mata saka sinalubong ang mga titig ng lalaki. I love you. Usal niya rito. Kinabig nito ang kanyang batok saka siya siniil ng mas marubdob na halik. Saka lang sila tumigil ng parang kakapusin na sila ng hininga. With their lips still close to each other, she felt herself still when she heard the words that she's been longing to hear. I love you too, babe. Napaluha siya sa sobrang kasiyahan. Madalian naman yung tinuyo ni Leandro gamit ang mga kamay nito. Saka siya ulit niyakap. Ilang sandali rin sila sa ganun lang na posisyon bago ito nagsalita ulit. Dito na muna tayo, habang hinihintay na lumamig na ang mga kaguluhan sa labas. Wika nito. Tumango siya bilang sagot. Pero kalaunan ay napatawa siya sa sinasabi ng pilya niyang isip. Sumingit pa talaga ito sa kabila ng kaseryosohan ng sitwasyon. Umiling siya sa lalaki nang makita niyang nagtatanong nitong mga tingin. Ano nga kasi yun? Pangungulit nitong sabi, kaya tuluyan na siyang napahalakhak ng tawa. Hinamig na muna niya ang sarili bago ito sinagot. Talaga bang magpapalamig na muna tayo? Wala bang ibang ulterior motive? Sabi niya sa inosenteng tono. Saglit na nagpang-abot ang kilay ng lalaki dahil sa kanyang sinabi. Pero ilang segundo lang ikinagat nitong pang-ibabang labi para pigilan ang ngisi. Saka siya nito inambahan ng kurot sa tagiliran. Kaya siya madalian na kumawala sa yakap nito para mailagan ng kurot. Humagikhik siya habang iniilagan ng pangingiliti nito. Natigil lang yun nang matumba silang dalawa sa kama. Nakatukod ang magkabilang braso ni Leandro sa katawan niya. Kapwa hingal sa ginawa. Ang kaninang pagbilis ng ritmo ng puso dahil sa paghahabulan ay napalitan ng panibagong rason. Titig na titig ang lalaki sa kanya, partikular na sa kanyang labi. Muli ay lumapit ito para halikan siya na agad niya namang tinugon. Ilang sandali lang yun at naghiwalay rin sila agad na kapwa may ngiti sa mga labi. Kitang-kita niyang pagnanasa sa mga mata ng lalaki. Pero mas nakadagdag sa saya niya nang makita niya rin ang ginagawa nitong lahat para pigilan ang sarili. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito, kaya umalis ito sa pagkakadagan sa kanya para sagutin iyon.
Nang makita nito kung sino ang tumatawag ay muling bumalik sa tabi niya si Leandro, kaya bumangon siya sa pagkakahiga para maupo. Ipinakita nito na si Dan ang tumatawag, saka ini-on ni Leandro ang speaker. "Bro!" Bungad na sabi nito. "Ano nang balita?" Tanong ni Leandro dito. Nagulat pa siya ng bahagya nang kunin nito ang kamay niya para ipagdaop ang kanilang mga kamay. Napangiti na lang siya sa ginawa nito. "Napatigil na namin ang issue. Tungkol naman sa video na ipinasa mo sa akin. Nakita ko na kung saang site yon. At halatang halata na edited talaga. Yung doktor na kasama nila Arnie, hindi rin nagbigay ng statement." Sunod-sunod na ani ni Dan. Tumangu-tango si Leandro saka nagbitiw ng malalim na hininga. "Maraming salamat sa tulong, Dan," sabi ni Leandro. Tumawa pa ang nasa kabilang linya dahil masyado daw na cringe pakinggan, kaya natawan na rin sila. Tinukso pa nito si Leandro nang malaman nitong magkasama sila ngayon. Hindi rin nagtagal nagpaalam na ito dahil may aasikasuhin pa raw na iba, kaya muli silang nagpasalamat bago pinutol ang tawag. Kapwa na nakapaskil ang masayang bukas ng kanilang mga muka, at ngayon nga ay marahan ng hinahaplos-saplos ni Leandro ang kanyang palad. "Siguro dapat na kitang ihatid. Bago pa ako hindi makapagpigil. Malayo pang biyahe natin bukas, kaya dapat hindi doble ang pagod na maramdaman mo." Ani nito na napalunok, habang ang tingin nito'y nasa kanyang labi. Napalunok na rin siya saka tumikhim. "Sige na, ihatid mo na ako, para nasabihan ko na rin ang lolo mo na ipahatid na si Trixie sa bahay, para makapagpahinga." Nahalata siguro ni Leandro na tensyonado siya dahil bahagyang nanginig ang kanyang boses, kaya tumawa ito. Agad niya naman itong pinalo ng unan, kaya nasapul ito sa muka. Hanggang sa maihatid siya nito'y tinutukso siya nito, kaya hindi niya maiwasang uminit ang muka sa hiya. Wala na ang mga reporters na akala niya'y tatambay roon ng ilang linggo. Hinalikan siya ni Leandro sa noo, saka sa labi. Bago ito nagmamaneho paalis, malawak ang ngiting pumasok na siya sa kondo. Habang hawak ang cellphone para tawagan si Don Armando para makauwi na si Trixie. La Arnie's POV. Mahigit 4 na oras ang biyahe namin patungo sa bayan para marating ang islang tinutukoy ni Leandro. Akala ko iyon na mismong lugar pero pagkarating namin sa Pantalan ay kinailangan pa namin maghintay ng 1 oras para daw hindi na maabala sa paghahanap ng matalik na kaibigan ng ama ni Leandro pagkadating ng bangka nito sa daungan. Nilingon ko si Trixie na mahimbing na natutulog habang yakap-yakap ang dala nitong manika. Siguradong kahit ilang beses pa itong yugyugin para gisingin ay hindi man lang nito iindahin yon. Panigurado kasi napuyat pa ito dahil ang tagal nitong nakatulog kagabi dahil nakiusyoso pa ito sa pag-iempake ko para sa dadalhin sa bakasyong ito. Punan pa na maaga ko itong ginising kanina para maligo dahil baka mahuli pa kami sa biyahe. Mabuti na lang at maganda ang panahon. Maya-maya lang ay may nakita akong dumaong at kumakaway sa direksyon namin. Namukaan pala nito agad si Leandro. Pagkatapos ng kamustahan at pagpapakilala ni Leandro sa aming mag-ina rito, ay agad na kaming sumampa sa bangka. Tinulungan pa kami ng lalaki na maisakay ang mga bagahe namin sa bangka. Sa bakas ng mukha nito ay hindi talaga maikakaila na mabuti itong tao. Nang nakapwesto ng lahat ay pinaandar na nito ang bangka para daw hindi kami abutan ng gabi sa laot. Magaan ang pakiramdam ko habang nakatanaw sa kalmadong dagat. Maliban sa tunog ng makina ng bangka, walang ibang maririnig sa mapayapang biyahe namin. Ramdam kong kumalma ang sistema ko, lalo na't presko ang hangin at malayo sa ingay ng syudad. Abala ko sa pagtingin sa paligid, nang maramdaman ko ang pagkudlit ni Leandro sa gilid ko, kaya nilingon ko siya. Ngumiti lang ito at may itinuro sa unahan. Sinundan ko ang kamay nito at nakita ang isang maliit na isla. Iyon na sigurong islang tinutukoy nito, na siyang pupuntahan at pagbabakasyonan namin ng 1 linggo. Talagang maliit lang ito kagaya ng sinabi ni Leandro habang naghihintay kami kanina. Pero hindi ko inaasahan ay kung gaano kaganda ang forma nito. Perpekto ang kurba nito at kita rin ang dami ng bangka na nakahilera sa may dalampasigan. Ilang minuto lang ay dumaong na kami sa baybayin at sakto rin na nagising si Trixie. Kinusot pa nito ang mga mata nang hindi nito mamukaan kung nasaan kami ngayon. "Ako na pong magbubuhat niyan, Manong." Narinig kong sabi ni Leandro nang makitang binuhat pa ng matanda ang iba pa nilang mga dala. Nagdala pa kasi si Leandro ng groceries dahil dagdag abala pa daw kung babiyahin na naman patungo sa bayan para mamili ng mga kailangan. Bumili pa nga ito ng 1 sako ng bigas.
Ibang-ibang Leandro na nakikita ko ngayon sa Leandro na palaging nakasubsob lang ang mukha sa pagharap sa tambak ng mga papeles sa opisina. Sanay akong palaging nakapang-abot ang mga kilay nito pero ngayon, kitang-kita kong magaang bukas ng kanyang mukha at malawak ng ngiti. Walang kahirap-hirapan na pinasan niya ang bigas at itinabi sa mga bagaheng nakalagay na ngayon sa buhangin. La Arnie! Nilingon ko ang likuran nang may tumawag sa pangalan ko. Pero ganun na lang ang pagkabigla ko nang makilala kung sino yon. Manang Berta? Ikaw po ba yan? Tanong ko rito na hindi makapaniwala. Ngayon ko lang ulit siya nakita. Pero mukhang nahiyang ito dito sa isla. Tumambok kasi ang mga bisngi nito. Mas lalo kang gumanda, Ineng. Teka, at ito na ba ang anak nyo? Abat malaki na pala. Sambit ng matanda na may galak. Pinagmano ko sa kanya si Trixie. Halina kayo para makapagpahinga na kayo sa bahay. Kakatapos ko lang malagyan ng bagong bedding sang kama. Kaya magpahinga na muna kayo. Alam kong pagod na kayo sa layo ng binahe nyo. Kinarga ko na si Trixie habang sinusundan si Aling Berta na nagpatiuna na. Huminto ang matanda sa tapat ng isang bahay bago kami nilingon nito. Ipinatayo ito ng mga magulang ni Senyorito para may mauwian sila sa tuwing pupunta sila rito. Nakakalungkot lang isipin na ngayon na lang ulit ito matitirahan. Tinatauhan namin ito ng asawa ko paminsan-minsan. Pumasok na kayo. Taliwas sa inaasahan ko at base na rin sa itsura ng bahay sa labas. Hindi ko akalain na nang makapasok ako kay kompletong bahay sa gamit. Nilibot ko ang paningin sa paligid. Hindi halata sa labas pero malawak ang loob ng bahay. May 3 kwarto pa nga at may malawak na sala. Gaya ng inaasahan ko nang sabihin ni Aling Berta na siyang nangangalaga ng bahay. Malinis at organisado ang lahat ng gamit. Maganda rin na napili nitong mga kortina na paniguradong bago rin itong inilagay sa bintana para sa pagdating namin. Mahiga na muna kayo. Mamaya lang ay maluluto na yung niluluto ko. Sabay na kayong kumain sa amin ng asawa ko. Napasunod na lang ang tingin ko rito nang lumabas ito sa may likuran. Nasundan ko siya ng tingin at nakitang may bahay rin pala roon. Yun siguro ang bahay nilang mag-asawa. Mami, pasyal? Nilingon ko si Trixie na gagap ng munting kamay ang kabilang kamay ko. Dahil sa nakita kong saya sa mukha nito, ay parang biglang nawala ang antok at pagod ko sa biyahe. Hinawakan ko ang kamay nito ng maigi at bago pa kami makalabas ay nakasalubong pa namin si Leandro. Nabuhat ang isang sako ng bigas. Inilagay na muna nito iyon at bahagyang ginulong buhok ni Trixie. Saan kayo pupunta? Untag nitong tanong sa akin. Napatulala kasi ako dahil naninibago pa kasi ako sa mga kilos nito. Nagbuhat ito ng mabigat gayong sanay ito na may binabayaran at inuutusan para sa mga gawain tulad nito. Mamamasyal na muna kami ni Trixie. Sagot ko sa kanya. Hindi rin naman kami magtatagal. Natawa ito sa idinagdag ko. Talagang hindi kayo magtatagal. Sa liit nitong isla, hindi kayo aabutin ng 1 oras para malibot ang lahat ng sulok dito. Natatawa pa rin nitong ani. Inilibot nito ang paningin sa paligid. At nang makitang hinahanap ay tinawag ito ni Leandro. Pia, samahan mo na muna si Tita La Arnie mo mag-ikot-ikot. Kapag napagawi kayo sa Batarya, huwag mo silang papuntahin sa may bandang makitid ang daan ha. Bili nito sa dalagita. Tumangulang ang dalagita at ngumiti sa amin. Partikular kay Trixie na lumawak ang ngiti nang makita siya. Lumapit si Leandro sa akin at hinalikan ng noo ko bago yumuko para halikan rin sa may bandang pisngi si Trixie. Mamasyal na muna kayo habang inaayos ko pang mga gamit natin sa kwarto. Mag-ingat kayo roon. Tumangulang ako sa kanya at sumunod na kay Pia na nagpatiuna na sa paglakad. Habang nasa daan kami, naisipan ko na doon kami pumunta sa lugar na tinutukoy ni Leandro kanina. Kaya nang lingunin ni Pia ang gawin namin, ay nginitian ko siya para magtanong. Nasaan ba banda yung Batarya dito? Malapit lang ba? Dadaan lang po tayo sa paaralan, ate, tapos yung daan pataas. Babagtasin natin yan. Sinundan kong itinuturo nito. Nasa paaralan nga kami ngayon. Nakakatuwa lang isipin na kahit maliit nga ang isla, ay may eskwelahan pa dito ng elementarya. Hindi gaanong kalawak ang lugar, hindi kagaya ng sa Maynila. Pero halatang alaga ang paligid ng eskwelahan at magaganda ang mga palamuti sa bawat sulok. Marami ring tanim na bulaklak sa paligid at maging mga prutas gaya ng langka at papaya.
May mga mini garden kaming nadaanan ng binabagtas na namin ang daang tinutukoy nito pataas. Nakakahingal dahil nasa mataas na parte pa lang tinutukoy nilang batarya. Pero napahanga ako nang narating namin yon.